First question, Kenneth Pasyente, PTV4. Good morning, Yusek. Yusek, a contractor was shot by a riding in tandem in Negros Oriental. May we get the palace's reaction on this? Lalo't nangyari po siya sa harap po ng investigasyon sa flood control projects. Tama lang po na imbestigahan yan para malaman natin ang punot dulo na yan. At kinukondena natin ang mga karahasan na ito. Yan ay ayon sa Pangulo. Ma'am, follow up lang. Paano po natin sinisiguro na wala po talagang panggigipit na mangyayari sa mga sangkot dito po sa flood control project sa harap po ng investigasyon? Alam naman natin kung ano ang nais ng Pangulo. Makasuhan ang dapat makasuhan, mapanagot ang dapat na mapanagot. At uutos pa rin ng Pangulo na dapat na seryosohin ito, lalo na ng mga PNP para maiwasan kung anumang krimen ang maidudulot nito kaugnay sa pag-iimbestiga sa flood control projects. Follow-up question, Tristan Odalo, Newswatch Plus. Yusek, follow-up lang po sa usapin ng mga contractor. Sa social media po, lumalabas na rin yung mga kamag-anak, yung mga anak ng mga contractor di umano and flaunting luxurious lifestyle na yung mga netizen po talaga ine-expose sila. Siguro po while the intention of naming the top contractors ay para mabigyan ng idea yung publiko, for some, naging way din po ito to trace yung mga lifestyle po ng mga kaanak nila. So siguro po, anong mensahe ng Malacanang sa publiko who are targeting or at least ine-expose yung mga kamag-anak po ng contractors? Yan naman din po talaga ang naisin ng Pangulong Marcos Jr. na lahat-lahat po tayo ay magtulungan upang masawata itong mga korupsyon na ito. At hindi lamang po ang gobyerno, ang pamahalaan ang dapat kumilos, kundi ang taong bayan na nakakaalam ng mga nangyayari sa paligid nila. So mas maganda po talagang isumbong nila sa Pangulo itong mga ganitong klaseng insidente at kondisyon. Next question, Nel Maribohok, UNTV. Yusek, may mga nagsusulong na higpitan yung batas, regulasyon dito sa mga contractor na pumapasok sa kontrata sa pamahalaan. Isa dyan yung sinusulong ni Senator Soto na sa halip na 1-year ban gawing 5 years ban. Ang makakakuha po kaya ito na suporta sa Pangulo? Tignan po natin muna kung ano magiging detalye ng igagawing batas ni Senator Tito Soto para po mapag-aralan mabuti. Ito naman po ay para din sa bayan at para din naman sa mga negosyante na inosente naman sa mga ganitong klaseng sitwasyon. Next question, Ann Soberano, Bombo Radyo. Yusek, good morning. Update lang po, Yusek, kung may bagong may inalok na po ba ang pwesto para kay former PNP Chief Torre at tinanggap po ba niya yung alok na yan? Meron po talaga inaalok katulad po ng sinabi natin at sa ngayon po ay wala pa pong komento. Hintayin na lamang po natin kung ano magiging positibong reaksyon ni General Torre dito. Pero kasi sabi niya, ma'am, no comment siya regarding doon sa sa alok na posisyon. Pero sabi din niya na hindi daw po siya qualified, lalo na po daw sa NBI. Baka namang ibang posisyon ay iaalok sa kanya. Okay. Ma'am, last na lang, eto na lang po. Si Deputy Speaker Ronaldo Puno po kasi nananawagan ng investigasyon sa mga funders ng ghost flood projects at papel po ng Department of Budget and Management sa paglalabas po at pag-antala ng pondo. So ano po yung reaction dito ng Malacanang? Katulad ng sinabi po natin, pinag-aaralan po ng DBM kung paano at kailan i-release ang pondo. Kung ito naman po ay walang saro at hindi mapapatunayan ang mga requirements na na-comply, ay hindi po maglalabas ng pondo ang DBM. Regarding po, ma'am, sa last na po, doon sa investigation na gagawin po ng Kamara. Nag-file po kasi ng resolution si Representative Puno para nga investigahan po itong mga funders ng mga ghost flood control projects. Trabaho naman po nila mag-imbestiga. So, hindi po natin hahadlangan yan. Reminding everyone of our one question, one follow-up policy. Next question, Maricel Halili, TV5. Magandang umaga po, Yusek. Yusek, may lumabas ulit na report na isang Chinese businessman who posed as a Filipino, naging bahagi pa ng Philippine Coast Guard Auxiliary. How alarming is this? What do we know about this? Ano po yung sinabi ng Pangulo tungkol dito? Okay, nakausap din po natin ang
kinatawan po ng PCG at ito pong sinasabi nilang Chinese di umano ay patuloy pa rin po ang pag-iimbestiga ng PCG at sa ngayon po ang sinasabi nilang tao o yung person involved ay tinanggal na po sa PCGA at wag pong mag-alala ang taong bayan dahil ang PCGA ay isang civil organization at kung sino man po ang mapapasok dito, kahit foreigner po, ito naman po ay paggawa lang naman ng pagtulong, pagbibigay ng relief, pagtulong sa PCG, pero wala po silang access sa anumang mga operasyon at hindi po sila sumasampa sa barko at kung anuman ang operasyon ng PCG, wala po silang maaaring malaman doon. Yun naman daw po ang safeguards na siniguro ng PCG. Pero Yusek, sinasabi rin po kasi ni Senator Ping Lacson na may mga impormasyon na marami raw talagang mga sleeper agents dito sa Pilipinas. Ano po yung plano natin to dismantle itong mga sleeper agents na ito if it's true? Actually, nadinig na nga po natin to sa news kaya tinawagan din po natin ang NSC at ito po ang kanilang mensahe para sa atin at sa mga taong bayan. Ayon po sa kanila, we cannot go into specifics for security reasons, but we can assure the public that our security forces are actively monitoring and addressing these threats. The government does not take espionage lightly, and we act swiftly when credible intelligence is verified. Recent operations have already led to arrest of suspected foreign operatives, which shows that our agencies are not standing still. We are working closely with law enforcement and intelligence units to dismantle espionage network whenever they may be. So, yun po. So, rest assured po na ginagawa po nila ang kanilang trabaho. Salamat, Yusek. Next question, Ana Bajo, GMA News Online. Morning, ma'am. Ma'am, some congressmen and senators are calling or urging the president to subject himself to a lifestyle check following yung kanyang directive for all executive agencies. Ma'am, is the president willing to ano po ng lifestyle check? Lahat ng parte ng ehekutibo ay ready for lifestyle check. So, ma'am, nakausap niyo po ba siya regarding this and his affirmative po? Lahat po na ehekutibo, miyembro ng ehekutibo ay ready, pati pa ang Pangulo. How about, ma'am, sa kasi si Senator Risa Ontiveros, she's also calling for the full disclosure of SALN. How about that matter po, ma'am? Okay, lumalayo kasi po tayo sa issue. Sinabi po natin na ang Pangulo, ang buong ehekutibo ay ready for lifestyle check. So wag po tayong lumayo sa issue. Ang issue po ngayon ay tuligsain at habulin ang mga involved sa flood control projects. So, wag po natin ibahin at wag tayo medyo mamulitika patungkol dito.